some of these people here are boomers, Gen X. We are the older generation. At the end of the day, hindi kami ang mamumuno sa kinabukasan, kayo. Kaya piliin nyo, pag-aralan nyo, yes, pwede kayong magkamali, pero piliin, pag-aralan ng mabuti. At the end of the day, ito ang isipin nyo. Hindi kayo dapat nananakit ng mga kapwa Pilipino. Dahil magkaiba kayo ng ideology or pinaniniwalaan. Dahil hindi naman kami narito para saktan kayo. Lalong-lalo na hindi kami narito para saktan ang mga pulis. Narito kami dahil pagod na kami sa korupsyon. Yung mga nanay nyo, alam ko, iba sa inyo yan, hirap na hirap magpaaralin kayo ng nanay nyo. Maybe right now you are still not in the right psychological circle to understand the sacrifices of your parents. Pero sana hindi pa huli ang lahat na ma-realize nyo na ang ginagawa namin ay hindi para sa amin. Iniwanan namin ang aming mga trabaho. Iniwanan namin ang aming mga pamilya. Inilagay namin ang aming mga sarili sa frontline kahit alam naman namin na pwede kami mapahamak. We are not here to provoke the police. We are not here para saktan kayo. Kaya huwag nyo rin kaming sasaktan. I am not here to convince you na mali ang pinaniniwalaan nyo. Dahil sa inyo yan. Freedom nyo yan. Pero huwag na huwag kayong mananakit ng kapwa Pilipino. At the end of the day, it will be you guys who will govern this country. Please, let's all try to be better. Salamat po. Wala pong mananakit. Hindi po kami narito para saktan kayo. That's the least of our goal nang pumunta kami dito. Kaya walang mananakit, walang mambabato, walang magpo-provoke. Okay? Now, back to business. The fucking business. Wala pa rin bumababa. At kulang pa rin tayo sa numbers, pero hindi tayo uuwi na walang bababa. I would like to remind everyone here na ang laki ng ating sinakripisyo para tayo ay maparito. At ang laki ng rason kung ano ang pinaglalaban natin dito. Dahil kapag walang bumaba today, magnanakaw lang sila ulit bukas. Magsisinungaling lang ulit sila bukas. At gagaguhin lang tayo ng paulit. Ngayon, alam kong kulang tayo sa numbers. Kaya sa mga nagla-live stream dito, pinapanawagan ko. Hindi namin to kaya ng kami-kami lang. Huwag niyong iasa ang kinabukasan ng bansa sa iilang tao, sa iilang grupo. Hindi namin to kaya. Let me be very, very frank and straightforward with that. Kahit gaano pa kalaki ang pagmamahal namin sa bayan, hindi namin to kaya ng mag-isa. Kung hindi kayo pupunta dito, walang mangyayari. Nanakawan lang tayo ulit. At ito ang pinaka-importante, guys. It's not just about the economy. It's not just the possibility of the Philippines going bankrupt. The most important thing, napakaraming EDCA bases na sa Pilipinas na inalaw ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magnanakaw. Hindi ko alam kung anong naging kapalit, pero alam ko ang magiging kapalit ng mga EDCA bases. Never in the world history na ang Amerika ay nagsimula ng digmaan sa kanilang bansa. There will always be a sacrificial lamb. Hindi ko kayo tinatakot. Pero yung pinaglalaban natin dito, it's not just about corruption. It's not just about our future. Kung ayaw natin maging abo, kung ayaw natin maging sakripisyo, habang yung mga politikong nagnanakaw araw-araw ay pupunta at lilipad ng ibang bansa at
kayo dito. Hindi namin ito kaya.